Balyena ka, ha? Balyena ako, ikaw hipon, tapos ulo. She can deliver, she can act. She's definitely an actress. Surprise! Grabe ka talaga. So, napaka-bait at masipag na artista. Una natin siyang napanood sa reality artista search na Starstruck. Ngayon, kinaiinisan siya ng marami sa kanyang epektibong pagganap bilang si Yvette sa afternoon comedy drama na The Originals. Bukod sa pagiging dedicated mom niya sa kanyang anak na si Katie, ano pa kaya ang pinagkakaabalahan niya sa ngayon? Ngayong gabi, alamin natin ang kwento ng tunay na buhay ng kapuso kontrabida na everybody loves to hate na si Katrina Halili. Anong magpapakamatay? Sino magpapakamatay? Rita Avila. Pabayaan mo na yan. Huwag mo pansin yung manyakis na yan. Alam mo na, isugo yan ng kadiliman para guluhin yung mga taong nagdadasal dito. So wala na pala ang privacy sa bahay na to. Gloria Romero. Anong ginagawa mo rito? May relasyon ba kayo ng asawa ko? O ano ngayon kung meron kami relasyon ng asawa mo? Jacqueline Jose. Hoy, Kalida. Pwede ba? Huwag mo nga ako sabayan. Ang lahat ng aktres na yan, natikman na raw ang kamalditahan at kasamaan ng isa sa pinakamabentang kapuso kontrabida ngayon. Kasalanan naman niya eh. Bakit kahit kailan ba inalok niya ako ng kasal? Keri niyo bang makipagtarayan at makipagsabayan kay Katrina Halili? Kaya sisiguraduhin ko na mas mababaliw siya sa akin kaysa sa pagkabaliw niya noon kay Sandra. Hi, Katrina. Naku, nanay ka na talaga. Ang tambayan mo, play area. Oo nga, ito na yung tambayan namin, active fan. Nasaan na si Katie? Actually, parating na siya, galing lang siya ng school. Good. O, sige, habang hinihintay mo, hiramin muna kita Sige. para makapagkwentuhan tayo. Mahigit isang dekada nang nasa showbiz si Katrina Halili. Katrina, congratulations. Nagsimula ang lahat ng sumali siya sa reality-based artista search na Starstruck. Katrina Halili. Isa ako sa sobrang naging proud for her, di ba? I mean, from day one hanggang ngayon, sobrang laki nung naging iba kay Kat. Which is maganda. Maganda yung naging iba sa akin. Hindi man si Katrina ang nanalo, nagsunod-sunod naman ang mga proyekto niya sa GMA Network. At ang madalas niyang role, kontrabida. Ano naman gagawin ko dito? Alright, Katrina, inipon namin ang mga tweets ng mga followers mo sa iba't ibang programa at marami dito may mga hugot sa'yo dahil sa mga hugot? dahil sa mga karakter na ginampanan mo. So, bumunot ka dito ng unang tweet at hihingan ko yung reaction mo. Ako na magbasa. Grabe siya. Ano ba yan? Ang pangit umiyak ni Katrina Halili sa munting heredera, parang batang umangawa lang. Uy, sanay ka na ba sa mga ganitong tweets? Sanay na kasi hindi naman lahat talaga. Oo. Tsaka baka pangit nga. Sandali. Baka kasalanan ko. Anak, sorry ah. Basta isipin mo na lang, lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Paano yun? Anong nagiging motivation mo? Di ba, I'm sure nasasaktan mo rin sila. Paano yun? Yun po yung yun yung utos ni Derek. And yun yung character talaga na ginagampanan ko. Kailangan awayin ko yung mga bata. And then after, ano ka rin ba? Nag-hug kami, tsaka close kami talaga ng mga bata. Hindi naman talaga ako nanggagana. Palina talaga tong si Jasmine. Huwag ka pupunta dito sa amin, papaabangan kita sa labasan. Oh my! Kung kulang pa yan para magising ka sa ambisyon mong agawin sa akin si Gabriel, eto pa kasi. Sa programang Destiny Rose, marami ang nagalit sa role ni Katrina na Jasmine. Walang iya ka, hindi ako magnanokos! Paano ba naman kasi? Sukdulan ng pang-aapi niya sa karakter na ginampanan ni Ken Chan. Hindi ako titigil hanggat hindi nasusunod sa photocopier yung mukha mo. Si Katrina has evolved into a fine actress. Lalo na pag kontrabida roles, minamani lang niya. Talagang it's like her second skin already. Sa likod ng kanyang pagka-sexy na yon meron siyang ibubuga pagdating sa acting. Why is it so special, itong Destiny Rose? Si Jasmine kasi medyo yung character niya medyo
Medyo tanga siya. Oo. Pero ambisyosa siya. So, nag-blue na tayo, nag-pink. Ayan, purple. Sige. Ang ganda ni Katrina Halili, napanood ko to nung nasa Pilipinas pa ako. Ay, Ayan! meron naman din pala maganda. Pero dito sa isang project mo, yung mag-usa ka, hindi ka kontrabida dito Hindi ako kontrabida dito. Wow, for a change. Anak. Nalinya man sa pagiging kontrabida, paminsan-minsan ay lumalabas naman daw ang kabaitan ni Katrina sa telebisyon. Oo, mahal ng inay ko. Tulad na lang ng pagbidahan niya ang programang Magdusa Ka noong 2008. Do you like doing kontrabida roles or mga mababait roles? Gusto ko mag-kontrabida. Gusto ko yung kontrabida kasi mas na-explore ko yung sarili ko. Pero gusto ko din naman, like kunyari mga guestings, gusto ko iba yung character ko. Iba naman. Iba yung mapakita ko. Alright, dito iba. sa Magdusa Ka, anong... Mabait. 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 Okay. Pero yung personality ko dito, matapang. Lumalaban. Nay, smile ka na. Huwag ka na iiyak, ha? Professional yung bata. Siya ata yung aking parang second official anak eh. Kasi, well, first is Marian. Tapos nung nakatrabaho ko siya, akala ko after the project, wala na kaming relationship. But then, she held on to it. Ayan, mahaba-haba. May Wisit ka, picture. Yvette. Nakakasuklam ka. O, may ganyan pang bata. Eh, kasi naman, yung role mo sa The Originals, ano ba? Kasi po utos lang po sa akin yun, promise. Surprise! Grabe ka talaga. Sa The Originals, ang 80s matinee idol na si Justoni Alarcon at ang Cannes Festival Best Actress na si Jacqueline Jose lang naman ang kanyang kaeksena. Taray! Ang Josie, magpapaliwanag ako. Salamat ka nga, ikaw yung pinili ko eh. Bakit? Marami ba kami? Meron pa iba? Napakagana ng eksena. Hindi ka mailang, hindi ka mahirapan. Kaya nga minsan yung mga scenes namin, halos ang bibilis lang namin nagagawa eh. Hindi yan nagreklamo set. So napaka-bait at masipag na artista at magaling. Hindi ka ba titigil? Ha? Ganun, ang dami ko salita. Ang kontrabida niya, cute eh. Yung maldita na scheming pero maharot na kontrabida na mapang-asar, yung gano'n. She can deliver, she can act. She's definitely an actress. Katrina, ano pang dream role mo? Meron ka pa bang karakter na gustong gampanan na hindi mo pa nagagawa? Gusto ko yung parang may dual personality. Okay. Parang gusto nila tatlo pa. Yung parang iba-iba yung character. Susunod sa tunay na buhay. 4 na taong gulang na si Katie ngayon at hilig daw nilang mag-ina ang mag-twinning. Kung magiging bida ako sa isang soap operas, siguro gusto kong mapisakan si Tita Celia Rodriguez. Ano ba meron yung babae niya? Bakit mo pinagpalit sa kanya, ha? Kasabay ng proyektong My Beloved, lumabas ang balita ng pagbubuntis ni Katrina Halili sa anak nila ng nobyong singer na si Chris Lawrence. Bago ka nagkaroon ng Katie, talagang matunog ang pangalan mo from Starstruck days pa, no? And then, biglang nabuntis, nagkaroon ng anak. Paano binago na ng buhay mo? Kasi hindi ko din intention eh. Parang hindi din ako ready talaga. Tapos biglang, yun, nung nalaman ko, siguro 2 days pa akong nag-iisip muna mag-isa. Kasi hindi pa nagsisink in sa akin. Iniisip ko pa muna. Kasi yung kontra ko, parang magre-renew ako ng contract. Sabi ko, hindi na ako magsasign. Kasi kabuntis ako, ayoko naman pong maging unfair sa inyo. Hiniyakan mo ba yan? Nung nalaman mo, nalaman tapos ko, yung mga takot mo. Takot. Takot. Iyak, hindi. Mas takot ako. Tapos, siguro yung 2 days na yun, basta tinanggap ko na, okay na, ayoko na, sige na. Parang mas pipiliin ko na tong anak ko, parang ganon. September 18, 2012, isinilang ang anak ni Katrina na si Katie. Ito raw ang masasabing isa sa mga pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Paano binago ng pagiging nanay ang buhay mo? Ay, sobrang binago. Kasi before, wala talagang direksyon. Wala, parang kung may work, kung wala, wala. Hindi ko alam kung ano yung gusto ko. Ngayon, gusto ko yung trabaho ko, mahal ko yung trabaho ko, gusto ko magtrabaho para sa anak ko. What are your bonding moments with Katie?
Bonding moments namin yun sa bahay. Nag-videoke siya, nagpe-play siya ng mga musical instrument. Hilig niya, tapos nag-drawing siya. Paano nagagawa ni Katrina na mag-succeed bilang kaisa-isang, magulang ngayon ni Katie? Time management lang. Pag, syempre, may shoot, may yaya din naman siya din sa bahay na nag-aalaga sa kanya. Tapos, yun nga, buti na lang din may technology na tayo na pwede nating tawagan na nakikita yung videos. Oo. So, yun yung ginagawa ko. Tinatawagan ko na lang siya. And naiintindihan na rin naman niya yung work ko na pag wala ako sa bahay, sabi niya, Mama is at work. Pag-amin ni Katrina, single and happy siya ngayon. At nakafocus muna raw siya kay Katie at sa kanyang trabaho. Your relationship with your former partner, Yes, si pa. Chris Lawrence, paano kayo ng arrangement nyo? Kami ang arrangement namin civil na lang. Parang kung gusto niyang dalawin si Katie, magte-text siya sa akin. Pag gusto niyang makipaglaro kay Katie, so inaalaw ko naman. Anong pinakamasarap sa pagiging nanay? Nabuo niya ako and parang hindi na ako naghahanap ng, parang na-fulfill niya yung, syempre, bukod kay God, syempre si God yung una nakapag-fulfill sa akin. Bukod doon, syempre ginamit yung instrument si Katie para magkaroon ng direction yung buhay ko. Does it mean you're not open to falling in love again? Siguro masasabi ko, simula na dumating si Katie, mas kontento ko. Mas naging kompleto na ako. Mas happy ako na sa bahay lang ako. 4 na taong gulang na si Katie ngayon at hilig daw nilang mag-ina ang mag-twinning. Mga outfits na nakapag-post ka na rin sa social media na kayong dalawa. Ano usually? Dresses? Jeans and pala. Bakit mo naisip na minsan pareho kayo? Kasi cute eh. Cute. Parang mini-me. Here. Up. Wow. Tubong El Nido, Palawan si Katrina Halili o Maria Katrina Irene P. Halili. Pero dito na raw siya lumaki at nag-aral sa Maynila. Bunso siya sa 2 magkapatid. Bata pa lamang daw siya ay hiwalay na ang kanyang mga magulang. Katunayan, 12 taon na siya nang makilala niya ang kanyang ama. Dahil sa pagiging abala ng ina sa trabaho, halos sa mga yaya na raw siya lumaki. Ito rin daw ang dahilan kung bakit naging malapit sila ng kanyang tita Maribel, malayong kamag-anak at kaibigan ng kanyang ina. Nung elementary siya ay isang mahiyain na bata eh. Wala sa isip ko na maging artista po siya. Bigla na lang akong nagulat na sumali na siya sa Star Trek. Kasama ang kanyang tita Maribel, binalikan namin ang ilan sa mga lugar sa Maynila kung saan siya lumaki at nanirahan. Alright. Na ilang taon ho siya dito? Dito nakatira sila almost siguro 7 years. 7 years? Oo. Pinuntahan din namin ang ikalawang bahay na tinirahan ng pamilya ni Katrina. Nangupahan din ho sila dyan. Opo, nangupahan. Ito parang parang condo type. Yan, siguro naka-stay sila mga 2 years, 3 years. Sa aming paglilibot ni Tita Maribel, nakasalubong din namin si Tita Judith, isa pa sa mga tiyahe ni Katrina dito sa Maynila. Sinamahan niya rin kaming silipin ang dating naging tirahan ni Katrina dito. Ito mismo. Oo, dyan sila. So, ang dami pala nilang nilipatan, no? Palipat-lipat sila. Sa aming pagbabalik. Hey! Ang dream place na isasama ko si Katie, saan ba? Siyempre sa Disneyland. Disneyland, Japan. Are you okay? At dahil nag-aaral na ngayon si Katie, bibigyan namin si Katrina ng ilang healthy baon tips. Alright, kasama natin si Rose ng Oishi Bento para turuan si Katrina at saka ako na rin ng mga baon ideas for kids. Pero first of all, Katrina, ikaw ba nakakapag-prepare ka pa mismo ng baon ni Katie? Prepare ng baon, hindi. Ano lang, minsan cookies pag gumawa ako, pero yung food talaga, hindi. Hindi pa. Sa school niya rin naman, umaabot pa siya ng lunch? Hindi.
Hindi siya umaabot. Snacks lang. Tsaka kumuha na ako sa school nila ng lunch. Oh, okay. Pero much better if makakapag-prepare ka minsan, diba? Oo. Mag-training na tayo kasi Yes. kailangan ko rin to. Alright, Rose, paano ba gumawa ng bento for kids? More on kasi pag sinabing bento, more on character or sa mga Japanese kasi dapat may fruits, may yung dish, yes, Oo. So, kailangan, attractive sa bata para yes, kainin nila. colorful. So, mag-shape ng, ano yan, bear? No, it's Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty! Yes. Favorite ni Bailey. Girls Kitty, Oo. Si Katie ba mapili sa pagkain? Basta may soup. Basta may soup. May sabaw. Minsan ginagawa ko siya pumpkin soup. Para halo-halo, lalagyan ko ng carrots. Wow, at least healthy, no? Apo. Anong favorite niya? Yung puree na yun nga, pumpkin soup. Ayan, para mag-shape ng Baka tinola. Tinola. Si Katie ba favorite ang Hello Kitty? Hello Kitty. Okay. Favorite niya. Naku, matutuwa yan kung nakita niya to. Parang sa akin, parang bear. May picky talaga kasi na bata. Pero more on yung chicken katsu. Gusto niya. Gusto nila. Parang kahit ako eh. Tapos yung yung chicken, pwede mo siya lagyan nito sa pig. Okay. Yay! Very nice. Thank you, Rose. Ang cute naman yan. You like Hello Kitty? Kitty, here. Ayan ang lansya. That's so cute! Ilang beses man daw madapa at mabigo, ang mahalaga ay bumangon at matuto sa bawat karanasan. Sa ngayon, masaya raw si Katrina at ine-enjoy ang kanyang pagiging single mom sa anak niyang si Katie. Anong aral ng tunay na buhay ni Katrina Halili? Yun, have faith kay God na lahat ng mangyayari sa buhay mo, may reason bakit siya nangyari. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayo makibahagi sa mga kwentong personal, dito lang sa Tunay na Buhay.